Magandang gabi sa inyong lahat at dito na tayo uli sa ating pangatlong topic na may kinalaman ito sa katotohanan. At ang ating topic ngayong gabi ay ang katotohanang Biblia. Pero bago tayo dadako sa ating pag-aaral, tayo po muna yumuko sa isang panalangin. Aming dakilang Diyos, Ama naming banal na nasa mga langit, kami po'y lalapit, Ama, sa inyong trono sa isang kadahilanan na nais naming ipagkatiwala sa inyong mga kamay ang gawaing ito na aming gagawin na pangangaral at aming hinihiling ang inyong pangangasiwa muli sa inyong banal na Espiritu na inyo itong kasihan ang lahat naming mga gagawin, mga mensahe na aming ibabahagi. Pagpapalain din ninyo ang mga tao na nanonood sa kanilang tahanan ngayong araw, ngayong gabi, na sa kanila pong panunood inyo silang pagpapalain. Hinihiling namin, Ama, ang inyong pangangasiwa sa kanilang buhay na sa pamamagitan nito, maunawaan nila ang inyong inaalok na kaligtasan sa bawat isa. Pagpapalain kami ngayong gabi sa inyong pagpapalang laan sa pamamagitan ng inyong banal na Espiritu at aming hinihiling ang inyong banal na Espiritu na siyang mangangasiwa sa aming talakayan ngayong gabi. Ito po ang aming hinihiling sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Magandang gabi sa lahat. At kami po ay natutuwa na magiging makapiling namin kayo sa gabing ito. Now, ang ating topic ngayong gabi, dadako tayo sa ating topic, ay may kinalaman sa ang katotohanan ng Biblia. Ating napag-aralan yung previous nating lesson, ang katotohanan ng Diyos. Pangalawa, ang katotohanan ng kautusan. Dito na po tayo sa pangatlo, ito yung katotohanan ng Biblia. Pinamagatan ko itong katotohanan ng Biblia sapagkat ang Biblia mismo na inyong hawak, nasa aking harapan ngayon, ito po ang katotohanan ng Diyos. No? Ang katotohanan ng Diyos, hindi po ito relihiyon. Kundi ito po ating pag-aralan, magkakaroon tayo ng review. Mayroong apat na katotohanan na ating pinag-aralan. Ang unang katotohanan ng Diyos ay ang kautusan. Lahat ng kautusan ng Diyos, ito po'y katotohanan. No, ang pangalawang katotohanan ating pag-aralan ngayong gabi, ito po yung Biblia o salita ng Diyos. At bukas ating pag-aralan ang katotohanan na si Jesus Christ. At sa susunod pa na mga gabi, ang katotohanan na banal na Espiritu. Ngayong gabi, ito po yung napakagandang talakayan sapagkat inyong matutunan ang pangalawang katotohanan, gaano ito ka-importante. Now, at dito tayo, ating babasahin sa Biblia. Saan ba natin mababasa na ang Biblia o salita ng Diyos ay katotohanan? Atin po itong masusumpungan sa Aklat ng Mga Awit 119, 160. Ito po yung nakasulat. Ang kabuuan ng iyong salita ay katotohanan at bawat isa sa iyong matuwid na batas mananatili magpakailanman. Napapansin ninyo, binabanggit dito sa talata na ang kabuuan ng iyong salita. Ano po itong salita ng Diyos? No? Kung inyong hanapin ang salita ng Diyos, pupunta kayo sa mga pastor, mga pare, magtanong kayo kung ano yung aklat na salita ng Diyos, walang iba silang ibibigay sa inyo kundi ang Biblia sapagkat ito po'y salita ng Diyos. Pero ang kabuuan, itong buong Biblia, sangayon sa ating nababasa ngayon, ito po ay katotohanan. Kaya nga ito po yun, ang ating pag-aralan ngayon ay may patungkol sa Biblia o salita ng Diyos sapagkat ito po ay binabanggit na katotohanan. Now, ano pang mga talata ang suporta nito? Mababasa natin sa aklat ng Juan 17, versikulo 17, ito yung panalangin ng ating Panginoon sa Getsemani bago siya napako sa cross. Isa sa kanyang panalangin, sabi niya, Ama, pabanalin mo sila sa katotohanan. Ang salita mo ay katotohanan. Pinapanalangin ni Jesus Christ doon sa Getsemani, mayroon siyang tatlong panalangin. Panalangin sa kanyang sarili, panalangin sa kanyang mga alagad, at ang lahat na nakikinig sa pabalita ng kanyang mga alagad. Pero ito yung conclusion ng kanyang panalangin, pakabanalin mo sila sa katotohanan. At ang magpapabanal sa kanila ang salita. At ang salita ng Diyos, ito po'y katotohanan. Kaya nga, tinuro ito ni Jesus Christ na ang Biblia o salita ng Diyos, ito po'y katotohanan. At ito po'y magpapabanal sa tao. Wala po tayong mababasa sa Biblia na ang magpapabanal sa atin ang iglesia o simbahan. Hindi po tayo magiging banal sa ating pagpunta sa simbahan, magiging banal lamang tayo
kapag susundin natin ang mga katotohanan. No? Kapag susundin natin ang kautusan, hindi ka magkasala, magiging banal ka. Kapag susundin mo ang nakasulat sa Biblia, no? Hindi ka magkakasala at magiging banal ka. Kaya nga, ganyan ka-importante. No? Ang katotohanan ng Biblia, gaano ba ito kahalaga? No? Ating i-review ito. No? Sa mga previous nating lesson, ginagamit ko itong talata pero ibabalik ko uli ng ipapaliwanag ngayon sapagkat nais kong ma-emphasize ng mabuti ang talatang ito. Mababasa po natin sa Kawikaan 16:16. Sa pamamagitan ng kaawaan at katotohanan, malilinis ang kasamaan. At sa pamamagitan ng pagkatakot sa Panginoon, humihiwalay ang tao sa kasamaan. No? Sa pamamagitan lang ng awa, by the grace or by mercy, at sa pamamagitan ng katotohanan, mercy and truth, malilinis ang kasamaan. Wala nang ibang paraan. Kaya nga si Jesus Christ pinadala sapagkat yun ay kanyang mercy at hindi lang sapat ang Biblia na ating si Jesus Christ na gabay natin sa kaligtasan, kailangan din natin ang salita niya. Kailangan din natin ang kautusan niya para malilinis ang ating kasamaan, no? At maiiwanan lang natin ang kasamaan sa pamamagitan ng pagkatakot sa Diyos. Ito yung sabi niya dito, at sa pamamagitan ng pagkatakot sa Panginoon, humiwalay ang tao sa kasamaan. Alam niyo, ang tao na walang takot sa Diyos, hindi niya iiwanan ang kasalanan. Pero kapag ang tao magkakaroon ng respeto sa Diyos, iiwanan niya ang kasamaan sapagkat hindi siya komportable. No? At sa pamamagitan lang ng katotohanan. Sa unang Pedro 1:21, ito po yung 1:21-22, yamang nilinis ninyo ang inyong mga kaluluwa sa inyong pagtalima sa katotohanan. Ang ating kaluluwa, ito yung buong pagkatao natin, pero malilinis lang ang ating buong pagkatao sa pamamagitan ng pagtalima sa katotohanan. No? At ito yung importanteng mga talata sa Biblia. Kaya nga, ang salita ng Diyos, sangayon dito sa Juan 15:3, ito pang sabi ni Jesus Christ, kayo'y malilinis na sa pamamagitan ng salita na sa inyo'y aking sinalita. Paano tayo nalilinis? No? Kayo'y malilinis na. Ito yung binabanggit ng ating Panginoon sa kanyang mga alagad. Kayo na aking mga alagad, nalilinis na. Sa pamamagitan ng ano? Sa pamamagitan ng salita na sa inyo'y aking sinasalita. Kaya nga itong Biblia, hindi ito ordinaryong aklat sapagkat naglilinis ito ng kasamaan, naglilinis ito ng kasalanan, at napakahalaga nito. Now, atin pang pag-aralan ngayong gabi, no? Ito yung ating mga paghahambing sapagkat ito yung mga katotohanan na hindi natin dapat kaligtaan sapagkat ang mga katotohanan ito ay maglilinis ng ating kasamaan, ito yung maglilinis ng ating kasalanan, so kailangan natin na maunawaan natin ito. No? Atin na pag-aralan ang kautusan. At dito na tayo sa katotohanan ng Biblia, ito yung ating pangalawa. Nagkakaroon tayo ng ang bawat isang kalagayan niya, katayuan at katangian, magkapantay-pantay sila. Di ba? Napapansin ninyo? Ang kautusan, ito yung kalagayan niya, ang kautusan banal, ang Biblia, banal din siya. No? Kaya nga, tinatawag ang ating Biblia na the Holy Bible. No? Si Jesus Christ, siya din ay banal, at ang Holy Spirit, banal din. At ang kautusan, sakdal, ang Bible, kung susundin natin, ang tao magiging sakdal. Si Jesus Christ ay sakdal, ganun din ang banal na Espiritu. Ang ilaw, no, ang kautusan ay ilaw, ang Biblia, ilaw din siya. At si Jesus Christ, siya din ang ilaw ng sanlibutan, ganun din ang banal na Espiritu. At sa panglima, si Jesus Christ, siya din ang daan. Ganun din ang kautusan, ganun din ang Biblia, siya din ang daan, ganun din ang Holy Spirit, no? Buhay na walang hanggan. Ang kautusan, buhay din na walang hanggan. At ang Biblia, buhay din na walang hanggan. At si Jesus Christ, sa kanya din ang buhay na walang hanggan at ang banal na Espiritu. Dito tayo sa panghuli, ang kautusan, ito din walang katapusan. Mababasa natin yan sa Isaiah 24:5. At ang Biblia, wala din itong katapusan.
Ang salita ng Diyos, mananatili ito magpakailanman. Unang Pedro 1:23 hanggang 25. At si Jesus Christ, wala din siyang katapusan. At ang Holy Spirit, ganun din. Ito yung mga talata sa Biblia na kapag titingnan mo itong apat na katotohanan, magkapantay-pantay ito. Na kapag susundin mo ang buong katotohanan, hindi pwede na ang kautusan alisin, hindi pwede na ang salita ng Diyos alisin, hindi din pwede na alisin si Jesus Christ o ang banal na Espiritu, sapagkat ang mga katotohanan ito yung ahinsya ng Diyos sa pagliligtas sa taong makasalanan. Kaya nga, kailangan natin itong apat na katotohanan. Na ngayon, dito tayo sa isa-isahin natin itong mga talata na ating ginagamit. No, ating titingnan kanina yung mga talata na ang Biblia ay banal. No, saan pa natin mababasa sa talata na ang Biblia o itong salita ng Diyos ay banal? Na siyang Roma 1:2 na sa kanya ipinangako ng una sa pamamagitan ng kanyang mga propeta sa mga banal na kasulatan. Napapansin ninyo yung nilagyan ko ng dilaw na salita. Binabanggit dito ang banal na kasulatan. Ito po yung sulat ni Pablo. Na si Pablo tinawag ng Diyos sa paglilingkod, no? Na kanyang ipinangako ng una sa pamamagitan ng mga propeta. Ang Diyos kasi nanawagan ng mga taong makasalanan na magiging kanyang iglesia, no? Pero saan po ito nakasulat? Nakasulat po ito sa banal na kasulatan. At itong Biblia, sinasabi ni Apostol Pablo na itong Biblia hindi ito ordinaryong aklat sapagkat ito po'y aklat na banal. Kaya mababasa natin na ang Bible, tinatawag siya na the Holy Bible. Sapagkat ang Biblia ay banal. Saan pa natin mababasa? Sa ikalawang Timoteo 3:15, ito po yung nakasulat na mula sa pagkasanggol, iyong nalalaman na ang mga banal na kasulatan ay makapagpadunong sa iyo sa ikaliligtas sa pamamagitan ng pananampalataya kay Hesukristo. Ito po yung sulat ni Apostol Pablo kay Timoteo. At sabi niya kay Timoteo, mula sa pagkasanggol, mula ng iyong pagkabata, nalalaman mo na ang mga banal na kasulatan. Tinatawag itong Biblia na mga banal na kasulatan sapagkat ang Biblia, composed po ito of two books, Old Testament at saka New Testament. Kaya tinatawag siya na Bible, no? Bible ay dalawang aklat, no? Mapapansin ninyo, ang Bible natin, mayroon po itong 66 books. Sa New Testament, mayroong 27 books. Sa Old Testament, mayroong 39 books. Kaya nga, composed ito of 36 books. Kaya nga, tinatawag ito na mga banal na kasulatan. No, sabi ni Apostol Pablo. Pero itong kasulatang ito, ito po'y banal. No? Katulad ng ni Jesus Christ o Diyos banal, ang Biblia din na kanyang pinasulat, ito po'y banal. No? Dito tayo sa kasunod, ang Biblia ay nagpapasakdal sa tao. No? Ating napag-aralan na ang kautusan ay sakdal, pero tinitingnan ko sa Biblia kung mayroong salita na ang Biblia ay sakdal, pero wala akong nakikita ng mga talata. Pero mayroong talata sa Biblia na ang Biblia, ang salita ng Diyos, ito po'y nagpasakdal sa taong sumusunod nito. Katulad nito, sa mga awit, 18 verse 30, ito po yung nakasulat, tungkol sa Diyos, ang kanyang lakad ay sakdal. Ang salita ng Panginoon ay subok, siya ay kalasag sa lahat na nanganganlong sa kanya. No? Ang lakad ng Diyos ay sakdal at ang salita ng Panginoon, ano daw to? Ito'y subok. At ito'y kalasag sa lahat ng mga nagkakanlong sa kanyang mga salita. No, pangalawa nating talata, no, sa ikalawang Timoteo 3:16, ang lahat ng mga kasulatan, ito po'y kinasihan ng Diyos, mapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala at sa pagsaway, sa ikatututo, sa nasa katuwiran, upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal, tinuturo ang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. Itong lahat na kasulatan, kinasihan ito ng Diyos. Pero pag titingnan mo diyon sa King James Version, sa English, pag titingnan mo yung King James Version, no, ang lahat ng all scripture was given by God,
was inspired by God. Ang ibang translation, breathed by God, no, mayroong hiningahan ito ng Panginoon. No, pag titingnan ninyo yung Griego, pag titingnan ninyo sa original, sa Old Testament, yung nang binuhay niya yung tao, hiningahan niya ang tao sa mga butas ng ilong, nagiging nabuhay. Ganon din ang ginagawa ng Panginoon. Itong kinasihan, sa ibang translation, ito po'y hiningahan ng Diyos. At nang ito'y hiningahan ng Diyos, ito po'y nagkakaroon ng buhay. Kaya nga sa salita ng Diyos, mayroon itong buhay. At mapakinabangan din ito sa pagtuturo. Kaya nga sa pagtuturo, kaya nga ang mga pari natin, mga pastor na nagtuturo, walang iba kung silang ginagamit kundi ang Biblia. No? Walang nagtuturo sa salita ng Diyos na ibang aklat ang ginagamit. Sapagkat ang aklat lang na ginagamit sa lahat ng nagtuturo patungkol sa Diyos ay ang Biblia. No? Kaya nga mapakinabangan ito sa pagtuturo, sa pagsansala at sa pagsaway sa ikatututo na nasa katuwiran. No, napapansin ninyo, ano bang dahilan kung bakit natin ginagamit ang Biblia para ito sa pagtuturo? Sa ikatututo sa nasa katuwiran. Sa 17, ito po yung aking nagustuhan. Upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal. Ngayong gabi, gusto mo bang magiging makabilang sa tao ng Diyos na magiging sakdal? Na magiging perpekto, na walang karumihan, walang dungi sa kanyang harapan. Ito po yung mga kabilang. Kaya po sila'y tinuturuan sa salita ng Diyos upang ang tao ng Diyos magiging sakdal. Kaibigan, gusto mo bang magiging tao ng Diyos? Kung gusto mo magiging tao ng Diyos na magiging sakdal, ito po ang binibigay ng Diyos sa atin, ang Biblia. At itong Biblia na hawak ninyo, na Biblia na nasa inyong tahanan, babasahin po ninyo yan. Sapagkat yun po ang magpapasakdal sa inyo. Wala po tayong mababasa na ang iglesia o simbahan, ito po yung magpapabanal sa atin. Babasahin mo man from Genesis to Apocalypse, wala kang mababasa na ang simbahan, kapag papasok ka palagi doon, magiging sakdal ka. Magiging sakdal lamang ang tao kung siya po'y matuturuan sa salita ng Diyos. Kaya nga po tayo pumupunta sa simbahan. Alam po ninyo kung bakit tayo pumupunta, dahil doon po sa ating iglesia, doon po sa simbahan natin, tinuturo ang salita ng Diyos. Kaya yun pong dahilan kung tayo pumapasok sa simbahan. Pero kahit hindi tayo pumapasok sa simbahan, kapag nababasa natin ang Biblia, ginagawa natin, tayo po'y natuturuan. At tayo po'y magkakaroon ng pagkakataon na tayo po'y magiging sakdal. No? Atin pong nababasa kanina na ang Biblia po ay daan. No? Saan ba natin mababasa dyan? Sa Jeremias 7:23. No? Ito po yung sulat ni Jeremias, kung di ang mga bagay na ito ay inuutos ko sa kanila. Ito yung sabi ng Panginoon. Na aking sinasabi, inyong dinggin ang aking tinig. At ako'y magiging inyong Diyos. At kayo'y magiging aking bayan. At magsisilakad kayo sa lahat ng mga daan na inuutos ko sa inyo sa ikabubuti ninyo. Ang sabi ng Diyos, magsisilakad kayo sa lahat ng daan na inuutos ko sa inyo. Saan ba nakasulat ang mga daan ng Panginoon na ating pamantayan, na ating isasagawa kung ano ang sinasabi ng Diyos? Walang ibang aklat po ang nakasulat kung saan nakasulat ang mga daan ng Diyos, mga palatuntunan, mga kautusan ng Diyos. Alam niyo kung saan nakasulat? Sa Biblia lang po yan nakasulat. Kaya nga kung tayo'y magsisilakad sa lahat ng daan na inuutos niya, ito po yung Biblia, nandito na po lahat ang mga daan ng Panginoon na ating lalakaran. At kung itong ating gagawin, ito'y ating didinggin ang kanyang tinig, tayo po'y magiging ang Diyos po ang ating magiging Diyos at tayo po ay magiging kanyang bayan. Ha? Kapag magsisilakad tayo sa kanyang lahat ng mga daan na inuutos sa atin. At ang daan na inuutos ng Diyos, para po yun sa ikabubuti natin. Sabi dito na para sa ikabubuti ninyo. No? Ito po yung ang dahilan kung bakit tayo mayroong Biblia. Ang Biblia po ay ilaw. No? So, mayroong nababasa natin na sa Juan 8:12 na sabi ni Jesus Christ, ako ang ilaw ng sanlibutan. No, hindi lang si Jesus Christ nag-iisa na ilaw sa sanlibutan. Ang Biblia, ito din ay ilaw.
No? Pagbabasahin natin yung awit, mga awit 119, 105, ano po yung nakasulat? No? Ang salita mo'y ilawan sa aking mga paa at liwanag sa aking landas. Napapansin niyo, ilaw ba ang salita ng Diyos? Ito ba'y ilawan? Ito ba'y liwanag? Yes. At kung ito'y iyong gagamitin sa iyong buhay, ito po'y magiging liwanag natin sa sanlibutang madilim. Tayo po'y namumuhay ngayon sa sanlibutang madilim, pero binigay po ng Panginoon ang mga ilaw natin sa ating mga landas. At wala po siyang ibang binibigay na magiging ilaw natin ang mga katotohanan niya. At ito pong sa Biblia na hawak ko ngayon, ito ay magiging ilaw ninyo sa inyong buhay. Na bagamat tayo ay namumuhay sa sanlibutang makasalanan, gagamitin ninyo ito. At ang Biblia, magiging ilaw ninyo at maging liwanag ng inyong mga landas. At kung inyo itong gagamitin ang salita ng Diyos na ilawan ng ang ating paglalakbay sa sanlibutang ito, makakarating po tayo sa langit na bayan. Na? At ano pa? Ang Biblia, hindi lang siya ilaw, ito po ay buhay na walang hanggan. Kung sa kay Jesus Christ, mayroon tayong buhay na walang hanggan, tinuturo ni Jesus Christ na sa kautusan mayroon din tayong buhay na walang hanggan. Ganon din po sa Biblia. Ang Biblia, ito din po ay buhay na walang hanggan. Saan po natin yan mababasa? Sa Aklat ng Juan 5:39. Ito pong nakasulat, saliksikin ninyo ang mga kasulatan, sapagkat iniisip ninyo na sa mga yaon mayroon kayong buhay na walang hanggan. Sa ating pagsasaliksik pala sa kasulatan, no, sabi ni Jesus Christ, saliksikin ninyo. Search the scripture, for in them you have eternal life. At ang mga ito'y siyang nagpatutuo tungkol sa akin. Kung si Jesus Christ ang tagapagligtas ng lahat ng mga tao sa San Sinukob, ito po ang nagtestify. Ang salita ng Diyos, ito pong nagtestify sa the coming Messiah, the coming Christ. Kaya nga, hindi po buo ang ating pananampalataya kung wala po ang gabay ng Biblia. Kaya nga ito pong sabi ni Jesus Christ, saliksikin ninyo ang mga kasulatan. Sa mga yaon, mayroon kayong buhay na walang hanggan. At ang mga ito siya ay nagpatutuo tungkol kay Jesus Christ. Alam niyo, hindi natin malalaman, hindi natin maintindihan ang mission ng ating Panginoong Hesus, hindi natin maunawaan na si Jesus Christ ang ating tagapagligtas kung wala ang Biblia. Saan ba natin nalalaman na si Jesus Christ ang ating tagapagligtas? Sa Biblia. Kaya nga ito yung nagpatutuo tungkol sa ating Panginoong Hesus. Kaya nga sa pamamagitan ng Biblia, sa loob ng Biblia, nang doon po ang buhay na walang hanggan. Kapag susundin natin ang lahat na nakasulat sa Biblia, magkakaroon po tayo ng buhay na walang hanggan. Dito tayo sa kasunod. Ang Biblia, hindi lang siya walang hanggan, siya din po ang salita ng Diyos walang katapusan. No? Saan po natin mababasa yan? Sa unang Pedro 1:23. Yamang ipinanganak kayo muli. No? Nagkakaroon ng kapananganakan muli. No? Ito yung tinatawag na born again. Hindi sa binhing nasisira, kundi sa walang kasiraan. Sa pamamagitan ng salita ng Diyos na buhay at mamamalagi. Napapansin ninyo ang ipinanganak muli, yung mga taong nakakaranas ng kapanganakan muli, nagkakaroon siya ng binhi na hindi masisira, ng walang kasiraan sa pamamagitan ng salita ng Diyos na namubuhay mamamalagi. No? Sa 24, sapagkat ang lahat ng laman ay gaya ng damo, at ang lahat ng kanyang karangalan ay gaya ng bulaklak ng damo. Ang damo'y natutuyo at ang bulaklak ay nalalanta. Datapwat ang salita ng Panginoon mamamalagi magpakailan man. At ito ang salita ng mabuting balita na ipinangaral sa inyo. Na mapapansin ninyo, ang salita ng Panginoon, ito po'y mamamalagi magpakailanman. Ito po ang salita ng Diyos, ito po'y walang katapusan. Mayroon akong naririnig, lalo na sa mayroon akong mga libro o kahit sa pananalita. Alam niyo mayroong mga relihiyon na naniniwala na ang paniniwala nila ay the church is above the Bible. Narinig na ninyo yan na mayroong isang simbahan
Nasabi niya, sino ba ang dakila o sino ba ang mataas? Ang simbahan o ang Biblia? Pero mayroon pong isang simbahan na nag-aangkin that the church is holy, and itong authority na binibigay niya sa iglesia ay mataas pa siya sa Biblia. Pero pag titingnan ninyo yan sa Biblia na ang church above the Bible, wala po kayong mababasa. Kahit babasahin ninyo from Genesis to Revelation, wala po kayong mababasa na ang church is above the Bible. Sapagkat ang banal, nagiging banal lang ang iglesia dahil sa salita ng Diyos. No? At ang standard kung paano nagiging banal ang iglesia, ang Biblia po ang standard sa kanilang kabanalan. Ang iglesia po ay mga compose ng mga tao na tinawagan ng Panginoon. Kaya nga pag titingnan ninyo yung salitang iglesia, galing po yan sa Hebrew yung kahal, called out for assembly, yun sa Old Testament. Sa Griego, tinatawag po yun na ecclesia. No? Sila po ang mga makasalanan na tinawagan ng Diyos na mga banal. No? Kaya nga, paano sila nakakaranas ng kabanalan? Dahil po sa katotohanan. At ito pong Biblia ang ginagamit paano po sila magiging banal. Kaya nga, ang church, hindi po siya above the Bible, kundi lower than the Bible. No? Ang Biblia po ang kanilang estandarte sa kabanalan kung paano po ang iglesia nagiging banal. Ang iglesia sumusunod sa kautusan. Kaya doon po sila nagiging banal. Kaya nga, sabi dito, pero itong salita ng Panginoon, ito po'y mamalagi kailanman. Ang mga tao, ang iglesia, namamatayan. Pababago-bago ang henerasyon. Sapagkat ang iglesia, ito po'y compose ng mga taong makasalanan na tinawagan ng Diyos, nagiging banal, pero kahit sila'y banal, mamatay sila. Pero ang salita ng Diyos, ito po'y walang katapusan. Alam niyo sinubukan na sa Dark Ages, sa medieval time, during sa papacy, people power, ang Biblia, sinusunog po yan noon. No? Mayroon pong mga protestante, tumayo ang mga protestante, tinago nila ang mga Biblia. Pero napuksa ba nila ang Biblia? Sa kahuli-hulihan, lumabas pa rin ang Biblia at ito po'y nananatiling buhay hanggang sa kapanahonan natin. At sinasabi ng Panginoon, ang salita ng Diyos, ito po'y mananatili magpakailanman. No? Ating pag-aralan ngayong gabi, bakit po ipinasulat ang Biblia? Bakit po ito pinasulat ng Panginoon? Maraming mga tao, hindi sila naniniwala sa Biblia sa isang kadahilanan. Sabi nila, bakit kayo maniniwala sa Biblia na ang Biblia sulat lang yan ng tao? No? Kaya may mga tao na sa halip na sila ay maniniwala sa Biblia, naniniwala na lang sila sa rebulto at hindi nila naiisip na ang rebulto gawa lang din ng tao. Pero saan ba dito? Bakit ang salita ng Diyos ay ipinasulat niya? No? May mga kadahilanan po ating pag-aralan ngayong gabi kung bakit ang salita ng Diyos isinusulat ito at nagiging Biblia. No? May mga kadahilanan kung bakit ito ipinasulat. Ito pong ating talakayin ngayong gabi kung bakit po ba ang salita ng Panginoon, bakit ang Diyos hindi magsasalita sa atin ng direktahan? Bakit po Kanya pang ipinasulat ito ng isang aklat at sa pamamagitan lamang ng aklat na ito ay magiging malalaman natin ang Kanyang kalooban o Kanyang mga kautusan? Bakit po siya hindi magsasalita sa atin ng mukhaan, direktahan na ating maunawaan ang salita ng Panginoon? Bakit po Kanya itong pinasulat? No? At ito pong dahilan, no? Ating babasahin itong Exodo 33, mga versikulo 18 hanggang 20, ito po yung kadahilanan. Mayroong mga kadahilanan kung bakit ito pinasulat ng Panginoon. Katulad nito, no? Sa 18, at sinasabi ni Moses, ipakita mo sa akin, dinadalangin ko ang iyong kaluwalhatian. No, napapansin ninyo, si Moses, ito po yung ipapaliwanag ko muna, si Moses, siya po isang propeta ng Diyos. Pero kahit po siya isang propeta, hindi niya nakikita ang Diyos mismo ng mukhaan. At naririnig lang niya ang Diyos na nagsasalita sa apoy, naririnig lang niya ang Diyos na nagsasalita sa alapaap, naririnig lang niya ang Diyos na nagsasalita sa pamamagitan ng kalikasan, at
habang napapansin ni Moses na nagsasalita ang Diyos, gusto po niya itong makikita mismo ang Diyos na nagsasalita sa kanya. Kaya nga ito po yung mababasa natin. Sabi ni Moses, sinasabi niya, ipakita mo sa akin, dinadalangin ko. Ito yung panalangin ni Moses. Idalangin ko sa iyo, ipapakita mo sa akin ang iyong kaluwalhatian. Sa versikulo 19, ito po yung sinabi ng Diyos. No? At kanyang sinabi, aking papangyarihin ang aking buong kabutihan sa harap mo. Aking itatanyag ang pangalan ng Panginoon sa harap mo. Ako'y magkaloob ng biyaya sa kanino mang aking ibig pagkalooban. Ako'y magmaawain sa kanino mang ibig kaawaan. Sa 20, ito po yung sinasabi ng Diyos kay Moses. At kanyang sinasabi, hindi mo makikita ang aking mukha sapagkat hindi maaring makita ako ng tao at mabuhay. Na mapapansin ninyo, ang pangungusap ni Moses, dinadalangin niya na gusto niya o nais ni Moses na makikita niya ang kaluwalhatian ng Diyos. Makikita niya ang Diyos na mukhaan. Pero sabi ng Panginoon kay Moses, Moses, pararaanin kong lahat ng kabutihan. Maranasan mo. Ipagkaloob ko ang habag sa inais kong kahabagan, no, pero hindi mo maaring makita ang aking mukha. Sapagkat walang tao na makakakita sa aking mukha at siya'y mabuhay. Anong ibig sabihin? Kapag mayroong tao na makakakita ng kanyang larawan o kaluwalhatian, siya po'y mamamatay. At ito po ang dahilan na ang salita ng Diyos, ito po'y ipinasulat ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang propeta. Alam ninyo, ang revelation ng Panginoon sa kanyang salita, ay nahahati po ito sa tatlo. No? Una, no? At kanyang sinabi, dahil hindi pwede siyang magpakita, ang tao kasi mga kapatid, nung nagkakasala ang tao doon sa Garden ng Eden, ay hindi na niya pwedeng makita ang Diyos ng mukhaan. Hindi nga na niya makita ang anghel. Kaya nga tayong mga tao, hindi na tayo pwedeng makakita sa anghel. Hindi na tayo pwedeng makakita sa Diyos sapagkat ang liwanag nila ay mamamatay tayo sa kanilang liwanag. Sapagkat sila po'y banal at tayo po'y makasalanan. Yun yung pagkakaiba. Now, ngayon, habang parami ang kasalanan ng tao, ang kapasidad po ng memory ng tao ay bumaba. No? Alam niyo ang Diyos natin noon nagsasalita sa pamamagitan ng kanyang mga propeta. Sa ating mga patriarka. Ha? Ang una niyang revelation ng Panginoon sa pamamagitan ng ating mga patriarka, siya nagsasalita. Ano ba itong patriarka? Yung ating mga fathers. No? Katulad nung nagkakasala sila ni Adan, wala pa pong Biblia sa panahon ni Adan hanggang sa panahon ni Moses. Kasi ang Biblia, sinusulat yan sa panahon ni Moses. No, mula sa kasalanan, ang layo, 2,500 years ago, saka na isinulat ang Biblia. Pero bakit ganun katagal bago na isulat ang Biblia? Sa panahon ni Adan hanggang sa kapanahunan ni Moses, 2,500 years, ay ang revelation ng Panginoon sa pamamagitan ng patriarka. Kung ano ang salita ng Diyos, sinasabi niya kay Adan. At yung si Adan naman, mayroong responsibilidad na sasabihin niya ito sa kanyang mga anak. At ang mga anak ni Adan ay dala-dala nila ang salita ng Diyos, sasabihin naman nila sa mga anak nila hanggang sa ilang henerasyon. Pero nakikita ng Panginoon ang suliranin ng kanyang mga salita habang palayo ang tao sa kanilang habang dumadami ang kasalanan ng mga tao, ang mental capacity nila ay nagiging limitado. Kaya nga, dinagdag ng Panginoon ang kanyang mga salita. Sa panahon ni Moses, ito na ang pagkasulat ng ating mga Biblia. Ha? At ito yung mga revelasyon ng Panginoon kung bakit mayroon tayo ngayong Biblia. No, ito po yung communication ng Panginoon, ito po yung mode of communication to man. Paano niya maaabot ang tao na mailigtas niya ang tao sa kasalanan. Ang ginawa ng Diyos ng una niyang hakbang na binibigay niya ang kanyang mga salita sa ating mga magulang ay ito po'y nababago sapagkat ang mental capacity ng taong makasalanan ay nag-lessen at hindi na sapat sa tao na makarinig lang sa pamagitan ng verbal communication.
Kaya ginawa, dinagdag ng Panginoon ang written mode of communication. Ito na yung Holy Bible. No? Kaya nga sabi niya dito sa Numbers 12:6, dahil hindi natin pwedeng makita ang Diyos, ito yung paraan ng Diyos. Ikalawang paraan. At kanyang sinasabi, dinggin ninyo ngayon ang aking mga salita. Kung mayroon sa gitna ninyo isang propeta, akong Panginoon pakikilala sa kanya sa pangitain na kakausapin ko sa panaginip. Kakausapin ko siya sa panaginip. So napapansin ninyo, pagkatapos sa communication niya through patriarchs, nang natapos ang kanyang mode of communication, ay ang revelation ng Panginoon, nababago ito sa mga propeta. At itong propeta na kinausap niya, no, pumipili siya ng mga propeta. Dinggin ninyo ngayon ang aking mga salita. Sino ang kanyang hinahanap upang mapakinggan natin ang kanyang salita? Naghahanap ang Diyos ng isang propeta. Sabi niya, kung mayroong propeta sa gitna ninyo, akong Diyos, pakikilala sa kanya, nakakausapin ko siya sa panaginip. Ako'y pakilala sa kanya sa pamamagitan ng pangitain, kakausapin ko siya sa panaginip. Ano po ba ang pagkakaiba sa salitang pangitain at panaginip? Ito pong dalawang pagkakaiba dito, hindi ito malayo. Ang salitang pangitain, ito po'y vision sa English. Ang vision, kapag ang propeta po siya ay makakita ng vision, siya po'y gising, hindi siya tulog. Pero ang kanyang diwa o ang kanyang espiritu dadalhin ng Diyos sa isang pangitain. Dadalhin siya sa isang lugar. Ang kanyang diwa ay ililipat ng Diyos sa isang lugar kung saan makikita niya ang pinapakita ng Diyos. O mapakinggan niya ang mga sasabihin ng Diyos kung ano ang sinasalitang kanyang sinasabi. Ang panaginip po, ang propeta po siya isang tulog. Natutulog siya sa kapanahunan na yan, ngunit ang Diyos ay magpakilala sa kanya sa pamamagitan ng panaginip, makikita niya ang mga larawan at ito po yung mode of communication ng Panginoon sa kanyang mga propeta. Na pagkatapos nila, kaya nga ito po yung mga paraan, nakikita natin itong larawan. Ang propeta pong ito, nakakita po siya ng isang pangitain. No? At nang nakikita niya, siya po ay nakikipag-usap sa Diyos na kanyang nakikita. Mayroon po siyang pangitain na nakikita. Ito po yung sulat sa Amos. Ito po yung patunay. Sapagkat ang Panginoon, mayroon po siyang mga revelation, mayroon po siyang mga mensahe na ibibigay sa mga tao. Pero ito pong mensahe, ito po yung nakasulat sa Amos 3:7, tunay na ang Panginoong Diyos ay walang gagawin, kundi kanyang ipahayag ang kanyang lihim sa kanyang mga lingkod na mga propeta. Kung mayroong lihim ang Diyos, wala siyang ibang gagawin, kundi kanyang i-reveal ito, kanya po itong ipapahayag sa kanyang mga lingkod. Ang mga lingkod po ng ating Diyos na kanyang pinili ay walang iba po ang mga propeta. No? Dito tayo. Ano naman ang gagawin ng mga propeta na kinakausap ng Diyos? No, dito po tayo. Atin po itong sasagutin. Kung mayroong propeta na kinausap ng Diyos sa pamamagitan ng pangitain, at sa pamamagitan ng panaginip, ano naman ang ginagawa ng propeta nang nalaman niya ang sinasabi ng Diyos? O na nalaman niya ang mensahe ng Diyos, ano naman ang ginagawa ng propeta? Ito po yung ginagawa ng propeta. No? Sa Daniel 7:1, ito po yung, si Daniel nakakaranas ng pinapakitaan siya ng Panginoon ng pangitain at panaginip, at ito po yung pangyayari. No? Nang unang taon ni Belshazzar na hari sa Babylonia, ay nagtaglay si Daniel ng isang panaginip at ang mga pangitain ng kanyang ulo sa kanyang higaan. Nang magkagayoy kanyang isinulat ang panaginip at isinaysay ang kabuuan ng mga bagay. Nang unang taon ni Belshazzar na hari sa Babylonia. Sino po ito si Belshazzar? Ito po yung anak ni Haring Nabucodonosor. For the first year of his king, napapansin niyo, unang taon ng kanyang paghahari ni Belshazzar, ay si Daniel nagkakaroon ng panaginip at pangitain sa kanyang ulo. Habang siya natutulog, nagkakaroon po siya ng dalawang karanasan. Na naginip siya, nang nagising siya sa panaginip, nakikita niya yung pangitain. No? Nakikita niya sa kanyang higaan.
Hindi lang sapat na siya ay natutulog, nakakaroon siya ng panaginip na nagigising, ay mayroon pang follow up ang Panginoon, nakikita din niya ang pangitain. At ano ang kanyang ginagawa nang siya ay kinausap ng Diyos? Nang magkagayoy, anong ginagawa ng propeta? Kanyang isinusulat ang panaginip. At isinasaysay ang kabuuan ng mga bagay. Kaya nga ito po ang dahilan kung bakit ang Biblia po ay nasusulat. No? At mayroon tayong mga written word of God sapagkat hindi po sila ordinaryong mga tao, sila po'y mga propeta, sila po'y patriarka, sila po'y propeta na kinausap ng Diyos at ang ginagawa naman nila, ano po ang sinasabi ng Diyos ay kanila po itong sinusulat. Na? Kaya nga po tayo nagkakaroon ng Biblia. Kaya nga ito po si Daniel, nang naranasan niya na siya'y kinausap ng Diyos, ay kanila pong sinusulat. At hindi lang po si Daniel ang sumulat kung ano ang sinasabi ng Diyos. Lahat ng mga propeta na kinausap ng Diyos ay sila po'y lahat sumusulat. Kaya nga, ang ating Biblia, mayroon po itong 66 books sapagkat marami po silang sumusulat sa Biblia. Atin pong pag-aralan mamaya kung ilan sila ang sumulat. Now, ngayon ating basahin, hindi lang po ang kanilang kalagayan, sila po ay pinakitaan ng vision, pinakitaan ng dreams, no? Hindi lang po sapat na sila ay kinausap ng Diyos, ay minsan ang mga propeta, na ito yung mga Bible writers natin, ginagamit din sila ng Diyos na nagiging mouthpiece ng Panginoon. Sila po ay ginamit ng Diyos na kasangkapan na magiging tagapagsalita para sa kanyang bayan. Kaya napapansin ninyo sa Biblia, ang bayang Israel makipagsangguni palagi sa mga propeta. Saan po natin yan mababasa? Mababasa natin yan sa 2 Samuel 23:2. Ito po yung nakasulat, ang Espiritu ng Panginoon ay nagsasalita sa pamamagitan ko. Sino pong sumulat? Sino pong nagsasabi nito? Si David. No? Ito po yung karanasan ni David na ang Espiritu ng Panginoon nagsasalita sa pamamagitan ng kanyang labi, sa pamamagitan ng kanyang bibig. At ang kanyang salita ay sumasa aking dila. Ito po yung karanasan ng mga Bible writers o mga propeta. Si David, isa din Bible author, no? Siya po writers din si David. Hindi ang salita ni David ang sinusulat, kundi salita ng Diyos. Siya po'y kasangkapan lamang ng Diyos sa kanyang mga salita. Ang mga propeta din, mayroon din silang mga pribilehiyo katulad ni Moses. Hindi lang si Moses propeta, kundi ito yung pribilehiyo na binibigay ng Diyos kay Moses. Siya po'y umakyat sa bundok ng Sinai. Nang isinulat po ng Diyos ang 10 utos sa 2 tapyas na bato, binigay po ito kay Moses hand to hand. No? Ang kamay ng Diyos ang nag-abot mismo sa tapyas ng bato doon kay Moses. Ito po ang mga pribilehiyo ng propeta. At ang pribilehiyo nila, sila din ang authoritative, no? Mayroon din silang authority na sila po ang mga sumusulat sa lahat ng mga salita ng Diyos. Pero itong mga sinusulat ng ating mga propeta, no? Ay ano po ang mga salitang kanyang sinusulat? No, mayroon po tayong 2 mga talata. Ito po sa 2 Timoteo 3:16 ay ito po ang banal na kasulatan. Ito po'y hiningahan ng Diyos. Ito po yung pagkasulat sa Biblia. Ito po'y binigyan ng Panginoon ng buhay. Alam niyo yung hinga ng Diyos mayroong buhay. Katulad ng ginawa niya ang tao doon sa Garden ng Eden, ang tao walang buhay pero nang hiningahan, nagkakaroon ng buhay. Mayroon pong translation sa Biblia na ang salita daw ng Diyos, ito ay hiningahan niya. It's a breath of God, no? Ay mababasa po natin yan sa 2 Timoteo 3:16. Hindi lang po hiningahan ito ng Diyos na binigyan ng buhay. Ito po yung sulat ni Apostol Pablo sa Hebreo 4:12. Ito po yung nakasulat, sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay. Ito pong Biblia na hawak ko ngayon, ito po'y salita ng Diyos at ito po'y buhay. Hindi po ito ordinaryong aklat sapagkat, ano pang sabi niya, ang salita ng Diyos ay buhay. At mabisa at matalas kaysa alinmang tabak na may 2 talim. Bumabaon hanggang sa paghiwalay ng kaluluwa at espiritu, sa kasukasuan ng utak, sa
at madaling kumilala ng mga pag-iisip at mga haka ng puso. Nais kong i-emphasize dito, itong isang salita na ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, matalas kaysa alinmang tabak na may dalawang talim. Bakit pinalintulad ng Panginoon ang salita niya, maliban sa ito'y buhay at mabisa pa ito, matalas pa ito matalas pa ito sa alinmang tabak na dalawa ang talim. Bakit ito binabanggit ng ganito ni Apostol Pablo? Bakit ito matalas pa sa espada na dalawa ang talim? Alam niyo, ang salita ng Diyos, hindi lang po ito sumusugat sa tagapakinig. Sino mang mga taong gumagamit sa kanyang salita sa pamamagitan ng pangangaral, ang bisa po ng salita ng Diyos, ito po'y katulad ng espada na dalawa ang talim. Kapag ang nagsasalita ay mayroong ginagawang kasamaan, masusugatan po siya sa talim. Ganon din po ang tagapakinig na gustong babaguhin ng Panginoon, ay kapag kayo'y tagapakinig sa salita ng Diyos, mababago po ang inyong pagkatao. Kapag inyo pong patuloy na pakinggan ang mga salita ng Diyos sa inyong buhay, kayo po'y masusugatan. At ang sugat na ito po'y magpapagaling sa inyong kasamaan. Kaya nga, hindi lang po ito ginagamit ng mga ngaral para mababago ang iba, kahit sa mga ngaral mismo, mababago din ang kanyang kahinaan at kasalanan. Kaya nga ito po'y binabanggit na ang salita ng Diyos, ito po'y buhay, mabisa, matalas ito sa alinmang may dalawang talim. At bumabaon ito sa paghihiwalay ng kaluluwa at espiritu, sa kasukasuan ng utak, sa madaling kumikilala ng pag-iisip o mga haka ng puso. Kaya tandaan ninyo, ang salita ng Diyos, ito po'y buhay. Hindi po ito ordinaryong aklat. At dahil dito, sabi ni Apostol Pablo, unang Tesalonica 2:13, mapapansin ninyo, ang Biblia, ito po'y hindi salita ng tao. Kundi, ating nababasa ng salita ng Diyos kanina, buhay. Pero dito sa unang Tesalonica 2:13, ito po, at dahil naman dito kami nagpapasalamat na walang patid sa Diyos, na nang inyong tanggapin sa amin ang salita na ipinapangaral. Sa makatuwid bagay ang salita ng Diyos na sa inyong tinanggap, na hindi gaya ng salita ng mga tao, kundi ayon sa katotohanan na salita ng Diyos, na gumagawa naman sa inyo na nagsisampalataya. Napapansin ninyo, si Apostol Pablo, siya po'y nagpapasalamat na walang patid sa Diyos. Sabi niya, salamat, Palagi siyang nagpapasalamat sa Diyos na walang patid. Nang tanggapin ng mga tao ang salita na ipinapangaral ni Apostol Pablo sa kanila. Sabi niya, sa makatuwid bagay ang salita ng Diyos na inyong tinatanggap na hindi gaya ng salita ng tao. Kung ibig sabihin, ang salitang ipinangaral ni Apostol Pablo, ito po'y hindi salita ni Apostol Pablo mismo. Ito po'y hindi salita ng tao, kundi ito po'y salita ng Diyos na ipinangaral sa kanila. Kaya nga ang Biblia, ito po'y hindi salita ng tao. Napapansin ninyo, ang mga Bible authors, napapansin ninyo ang mga sumusulat sa Biblia, mayroon po itong more or less 40 authors, Mayroong 40 ka mga tao ang sumulat dito. Pero lahat ng mga sumulat, karamihan sa kanilang mga bagay na ipinapaliwanag, hindi po patungkol sa kanilang sarili. Hindi po pinapakilala nila kung sino sila, kundi ang kanila pong pinakilala ang Diyos na nagsasalita sa pamamagitan nila. Kung ano po ang sinasabi ng Diyos sa kanila, yun po ang mga bagay na kanilang sinusulat. At ito po'y hindi salita ng tao, kundi ito po'y salita ng Diyos. Kaya nga ang Biblia ay tao ang sumulat. Ako po'y Katolik dati. Ang aking mga magulang, ang aking papa at mama, sila po'y devoted Catholic. Sila po'y dating kursilista, At minsan may mga pagkakataon na sila po'y pumapasok sa mga retreat center para po magkakaroon sila ng pagbulay-bulay sa kanilang buhay, 1 linggo, 2 linggo, at naranasan nila ang mga tinuturo
sa relihiyong Katoliko. At mayroon po silang ano, mga nakakasanayan na sa kanila pong mga aral, magulang ko mismo ang nagsasabi. Ngunit sa kanilang buhay, bagamat sila po'y devoted Catholic, pero napapansin ko sa kanilang buhay, less po ang kanilang pagkakilala sa salita ng Panginoon. Sapagkat nung ako'y bata pa, mayroon kaming mga santo sa aming tahanan, 6 po ang aming mga rebulto sa bahay, at ang Biblia nilalagay po ito namin sa altar. Pero napapansin namin na ang aking mga magulang hindi nila binabasa ang Biblia. Sila po'y nanalangin doon sa harapan ng mga rebulto, pero po kailanman hindi ko sila nakikitang nagbabasa ng Biblia. Sapagkat sa bibig nila mismo, isang bisis kinuha ko ang Biblia at aking binabasa ang nakasulat, ako po'y pinagalitan. Sapagkat hindi nila pinabasa ang Biblia sa akin, sapagkat ang Biblia, ito po'y banal, no? At hindi po ito ordinaryong aklat, kaya nga hindi po basta-basta ang mga babasahin lang ito ng kaninong mga tao. Ang babasa lang dito ay mga mga katiwalaan ng Panginoon. Kaya nga at pag babasahin daw ito ng mga ordinaryong mga tao, hindi nila maintindihan, sila po'y masisira ang kanilang bait. Pero hindi po yun totoo. Nung ako po'y lumaki, ay pinag-aralan. Ang akin pong lolo nagiging impluensya sa akin nung ako po'y nagiging Seventh-day Adventist. Pero nung ako'y nagiging Seventh-day Adventist, nung nagkakaroon po kami ng Bible study, ang una po naming Bible study patungkol po sa Biblia, sabi niya, hindi po totoo na ang Biblia, kapag babasahin ninyo ang Biblia, masisira ang inyong bait. Hindi po yun katotohanan. Ang katotohanan po, kung babasahin ninyo ang Biblia, ito po'y magpapatuwid sa taong liko ang gawain. Sapagkat dito po isinusulat ng Diyos ang lahat niyang aral, ang lahat niyang mga turo sa tao, paano po ang tao mababago ang kanyang mga maling gawain. Nung tinuturo ito sa akin, nang umuwi ako sa amin, kinuha ko na ang Biblia, ang aking pong papa ay patay na, mama na lang ang natitira. Hinawakan ko po ang Biblia sa unang pagkakataon at sa lihim na paraan, binabasa ko ang Biblia. Pero hindi po totoo na nasira ang aking bait. Ito po'y nagdadala sa akin na akin pang malalaman ang maraming katotohanang napapaloob sa Biblia. At hindi lang yan sapat. Hindi lang ako binago ng Diyos, kundi ginamit pa niya ako ng kasangkapan, magiging maipangaral ko ang napapaloob niyang mga sulat sa aklat na ito. At hindi lang ako ang nababago sa pamamagitan ng Biblia, kundi ginagamit pa ako ng Diyos na kasangkapan na madala ko pa ang mga taong hindi nakakaalam sa katotohanan. At sa pamamagitan nito, maraming mga taong naliligtas. Maraming mga sulat, sabi nila, huwag kayong maniniwala sa Biblia kasi sulat lang yan ng tao. Pero ito po yung rason, mga kapatid, kung bakit hindi ba natin, bakit dapat nating paniniwalaan ang Biblia. Ang aking magulang, ito po yung filosofi nila. Mas maniniwala pa sila sa santo kaysa Biblia. Ito po yung ang santo, sila daw yung mga tao na titingnan natin sapagkat sila daw ay banal na. Pero itong Biblia daw, sulat lang yan ng tao. No? Kaya nga ang pagtingin nila sa santo, mas banal sila sa Biblia kasi ito daw yung sulat ng mga santo. Pero ito po yung totoo, mga kapatid. Ang mga tao, nagigipo silang santo dahil po sa salita ng Diyos. Wala pong ibang dahilan kung bakit sila nagiging santo. Bakit sila nagiging santo? Dahil sinunod po nila ang salita ng Panginoon. Nang sinunod nila ang salita ng Panginoon, sila po ay nagiging mga santo. Ito po ang ginawa nilang pamantayan sa pagiging santo. Na mapapansin ninyo, bakit karapat-dapat nating paniwalaan ang Biblia? Ito po yung kadahilanan. No? Bakit natin paniwalaan kahit tao ang sumulat? No, napapansin ninyo, ang tatanggap sa salita ng Diyos ay tao. Hindi po ibang nilalang ng Diyos. Ang tatanggap sa salita ng Diyos ay tao, no, hindi anghel.
Now ngayon, paano makakarating ang salita ng Diyos sa tao? Sino ang kanyang gagamitin para makakarating ang kanyang salita sa mga tao? Walang iba pong gagamitin ang Diyos na magiging kasangkapan niya, kundi gagamit siya ng medium na mga tao para gagamitin niya para ang kanyang mga salita maiintindihan sa tao. Kaya po pinahayag ng Panginoon nang nagkakaroon ng revelation of His Word, wala siyang ibang gagamitin kung hindi ang mga tao. Kaya nga ginamit niya ang mga propeta. Ito po'y tinawagan ng Panginoon sa paglilingkod. Sila po'y ginawa ng Diyos na banal sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoon. At nung sila'y nagiging banal, ginamit sila ng Panginoon na magiging ahinsya sa pagbabago. Sila po'y ginagamit ng Diyos na sumulat sa kanyang mga salita. At ito pong ginagawa niya na pinasulat niya ang kanyang mga salita sa pamamagitan ng tao para maintindihan ng mga tao ang salita ng Diyos. Bibigyan ko po kayo ng ilustrasyon. No? Paano ba ninyo ito maintindihan? Gaano kahalaga ang Biblia? Bakit tao kailangang isusulat sa tao ang salita ng Diyos? Bakit hindi na ang Diyos mismo magsasalita sa tao? Ito pong unang kadahilanan bakit hindi na pwede na ang Diyos mismo magsalita ng direktahan. Pag magsasalita kasi ang Diyos, mayroong kulog at kidlat. So, kapag kausapin niya ang tao na direktahan, katulad ng pangyayari, nang pinoproklem ng Panginoon ang 10 utos doon sa bundok ng Sinai, alam niyo pagbabasahin niyo yung Exodo 19 hanggang 20, doon po yun ang mga tala sa Biblia kung paano niya binibigay ang 10 utos. Pero nang binibigay niya ang 10 utos, habang siya nagsasalita doon sa bundok ng Sinai, mayroong kulog at kidlat. Kung magsasalita ang Panginoon sa tao, mayroong kulog at kidlat. Kaya nga pag magsasalita siya, ay sa harapan, matatakot ang mga taong kausapin niya. Pangalawa, ito din yung mahirap na kalagayan ng Diyos kapag magsalita siya ng mukhaan sa tao, mamamatay ang tao. Kaya para sa ikabubuti ng tao, pumipili siya ng mga propeta. Ito yung mga propetang kinausap niya. Itong mga propeta ang pinagkatiwalaan ng Diyos na sumulat sa kanyang mga salita. Para po natin maintindihan, bibigyan ko kayo ng ilustrasyon. Ito po yung ilustrasyon. Nakakaroon po ng kalamidad sa Japan. No? Ito po yung nababasa ko sa isang aklat. Nung nagkakaroon ng kalamidad, nagkakaroon ng tidal wave mga several years ago. No? 100 of years ang nakalipas, nagkakaroon ng tidal wave sa Japan. At habang nagkakaroon ng tidal wave, binabalita na sa radyo. Ang communication noon ay radyo pa lang. No, habang binabalita sa radyo, mayroong lugar sa Japan na makakaranas ng tidal wave, nagkakaroon na sila ng balita. Parating na po ang tidal wave at ang mga lugar na ito ay magiging target at ang mga dapat na mga tao ay lilikas na. Pero mayroon sa mga tao, habang nililikas na ang karamihan sa mga tao, napapansin nila na mayroon sa ilan na mga tao ang hindi lumikas. Mayroon pong isang magsasaka ang kanilang tirahan na sa taas ng bundok. Nang nakikita ito ng mga tao na ang tidal wave ay parating sa lugar, sa dalampasigan, sa tuyong lupa, ang ginagawa ng isang magsasaka para mapapansin siya, nang sumigaw na tatakbo kayo tatakbo kayo papunta rito sapagkat ang tidal wave ay parating na sa inyo. Hindi nila marinig. So ang ginagawa ng isang magsasaka, sinunog niya ang kanyang palay. At habang sinusunog niya ang kanyang palay, nang napapansin ito ng mga tao, sumigaw siya ng tulong. Tulungan ninyo ako. At ang lahat ng mga tao sa baba na nakakita na kung paano nasunog ang kanyang palay, umakyat po silang lahat para tinulungan siya. At lahat ng mga umakyat doon, hindi po sila napipinsala sa mga daluyong ng alon nang nagkakaroon po ng tidal wave. Now, isa sa mga nung naranasan ito, mayroong isang nakarinig sa balita na ang tidal wave ay parating sa kanilang lugar. Dinaanan niya ang isang bahay ng langgam sa ibaba ng isang puno ng niyog. Pero sabi niya, hindi na magtatagal, kayong mga langgam, mamamatay kayo. No? Pero gusto ko na hindi kayong lahat ng mga langgam ay hindi kayo mamamatay. Ang ginagawa niya para hindi mamamatay yung mga langgam,
sinira niya yung bahay ng langgam na nasa puno ng niyog. Ang gusto ng isang tao, pag sisirain niya yung bahay ng langgam, lahat ng mga langgam ay aakyat sa puno ng niyog. Pag dumating yung mga daluyong ng dagat, no? At nung daluyong ng tsunami, no? Pag dumating yung mga daluyong, ay lahat ng mga langgam na nakaakyat doon sa taas ng niyog ay maligtas lahat. Pero iba po ang karanasan ng sinira niya ang bahay ng langgam. Ito po yung karanasan ng sinira niya yung bahay ng langgam. Hindi po ang mga langgam umakyat sa puno ng niyog. Mayroong iilan na umaakyat. Pero karamihan po sa mga langgam umakyat sa kanyang paa at kinagat po siya. Sabi ng isang tao, kayo bang mga langgam, hindi ba ninyo maintindihan ang aking sinasabi sa inyo? Pero habang sinira niya ng lubusan ang bahay ng langgam, lalo siyang kinagat ng maraming mga langgam. Pero ito po yung sabi ng tao, kayong mga langgam, may ligtas lang kayo sa tsunaming ito. Kapag ako na tao, magiging langgam. Kaya nga ito po, kung gagawin ko ito, ay magkakaroon ako ng communication sa kanila at sila po'y makaintindi sa aking sasabihin. Ito po ang paraan na ginagawa ng Diyos sa tao. Para po maintindihan ng tao ang salita ng Diyos, gumagamit po siya ng tao. For example, kung hindi tao ang gagamitin ng Diyos na susulat sa kanyang salita, mayroon po ba siyang ibang kanyang magagamit? Alam niyo, wala nang ibang magagamit ang Diyos na maintindihan niya ang salita ng tao maliban sa tao. Hindi pwedeng ang salita ng mga anghel ang kanyang gagamitin sapagkat ang tao maring hindi makakaintindi sa salita ng anghel. Kaya nga ang salita ng Panginoon, hindi niya ito pinagkatiwala sa mga anghel. Saan po niya ito pinagkatiwala? Pinagkatiwala po ito niya sa tao para ang salita ng Diyos maintindihan ng tao. Maliban sa tao, wala na siyang pwedeng ibang gagamitin. Hindi din niya pwede na ang magsulat sa kanyang salita ay kabayo. Hindi din niya pwedeng ipasulat sa manok. Lalo na nating hindi paniwalaan kung ang susulat sa kanyang mga salita ay hindi tao. Kaya nga, wala siyang ibang gagamitin na kanyang mode of communication to communicate man na maintindihan natin ang kanyang salita. Wala siyang ibang gagamitin kundi tao. Kaya nga, ang Biblia, kailangan tao ang sumulat para maintindihan ng tao. Atin pong babasahin dito sa 2 Pedro 1:20, 21. Ito po yung tala. Na malalaman muna ito, na sa alinmang hula ng kasulatan ay hindi nagbuhat sa sariling pagpapaliwanag. Marami pong mga taong sumulat sa Biblia. Nababanggit ko kanina, mayroon po yung around 40 kataong sumusulat sa Biblia. Pero habang sinusulat ng Biblia, sabi nito, alinmang hula ng kasulatan, hindi ito nagbuhat sa sarili nilang pagpapaliwanag. Not by their own explanation. No? Napapansin niyo sa 21. Sapagkat hindi sa kalooban ng tao dumating ang hula kailanman. Kung di ang mga tao ay nagsasalita buhat sa Diyos. So ang salita na kanilang sinusulat, hindi po ito nagmumula sa tao, ito po yung nagmumula sa Diyos. Ito po buhat sa Diyos na nauudyukan ng Espiritu. Sila po inuudyukan ng Espiritu Santo. No? Sila po inspired by the Holy Spirit. Now, ngayon ating pag-aralan ngayon, nang sinulat ito ng tao at hindi sa sarili nilang kalooban, ano po ang mga bagay na ating pakinabang dito? Okay, ito po yung nakasulat sa Roma. Ano po ang mga bagay na ating mapakinabangan dito? Ito po ang sulat ni Apostol Pablo sa Roma 15:4. Sapagkat anumang mga bagay na isinulat ng una, ay nangasulat ito dahil sa ikatututo natin, upang sa pamamagitan ng pagtitiis at pag-aliw ng mga kasulatan, magkakaroon tayo ng pag-asa. Napapansin, ulitin ko mga kapatid. Sabi niya dito, sapagkat anumang mga bagay na isinulat. Kaya nga, anumang yung bagay na isinulat, pinasulat yan ng Diyos, ng kanyang mga propeta, ay isinulat dahil sa ikatututo
natin, para sa ikatututo natin. Para pala tayo, pinasulat pala ito ng Panginoon para pala tayo matuto. Nung napapansin, tatanungin kita ngayon, ano bang dahilan bakit natin naunawaan, naintindihan nating mga tao na mayroong Diyos? Sino po ba ang nagpapaliwanag na mayroong Diyos? Ang nagpapaliwanag na mayroong Diyos ang ating mga pari at mga pastor. Pero saan ba nila binabase, ano bang basihan nila sa kanilang paliwanag na mayroong Diyos? Ang mga pari po natin at mga pastor, ginamit po nila ang Biblia. At dito po sa Biblia, nalalaman natin na ang sanlibutan, ginawa ito ng Diyos sa pasimula. Saan po natin mababasa? Sa Genesis. Ano pong basihan natin na mayroong Diyos na gumawa? Biblia. Kaya nga ito po yung anumang mga bagay na isinulat ito para sa ikatututo natin. Para pala tayo matuto. Upang sa pamamagitan ng pagtitiis at pag-aliw ng mga kasulatan, habang binabasa natin ito, mayroong mga maranasan natin ang pagtitiis at inaaliw din tayo ng mga kasulatan, ay magkakaroon tayo ng pag-asa. Anong pakinabang natin? Anong magkakaroon tayo kapag ating babasahin itong Biblia sa katapus-tapusan, mga kapatid? Ito yung kalooban ng Panginoon. Ay sa huling kapanahunan, hindi lang tayo nais ng Diyos na matuto, sa huling kapanahunan magkakaroon tayo ng pag-asa. Anong pag-asa ang nais ng Diyos? Pag-asa tungo sa buhay na walang hanggan. Patungkol sa buhay na walang hanggan. Kaya nga ang Diyos nais na magkakaroon tayo ng pag-asa. Pangalawang pakinabang ng tao, kung ating babasahin ang Biblia, ito po, mababasa natin sa 2 Timoteo 3:15 hanggang 17. Sa 15 ay ito po yung ating mababasa. At mula sa pagkasanggol ay iyong nalalaman na ang mga banal na kasulatan ay makapagpadunong sa ikaliligtas sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Ito yung sulat ni Apostol Pablo kay Timoteo. Sabi niya kay Timoteo sa kanyang sulat, mula sa pagkasanggol ay iyong nalalaman. Nalalaman mo na ang banal na kasulatan makapagpadunong ito sa ikaliligtas. Ano daw ang banal na kasulatan? Itong Biblia na hawak ko ngayon. Ito po'y magbibigay karunungan sa tao para sa ikaliligtas. Kaya nga kung gusto mong magiging maligtas, kailangan mo itong Biblia. At itong Biblia na hawak ko ngayon, ito po'y katotohanan. Hindi po relihiyon ang katotohanan. Kasi ang turo ng relihiyon, dito po yun galing. Kaya nga, ang katotohanan, ang Biblia, ito po'y katotohanan na ginagamit ng relihiyon. Pero kapag ang relihiyon ay hindi niya tinuro lahat na nakasulat dito, kulang po yung relihiyon ninyo. Kailangan po ang lahat ng turo ng Diyos na katotohanan, dapat po ituturo ng relihiyon. Pero mayroon pong mga relihiyon na pinipili lang nila yung mga sulat sa Biblia na panig lang sa doktrina nila. Pero pag hindi panig sa doktrina nila, hindi ginagamit. Kaya nga gagamitin ninyo ang katotohanan, ito yung absolute truth, gagamitin ninyo ang buong Biblia na hindi magkakontradict. Kapag ang katotohanan ay hindi magkakontradict, yan ay katotohanan sapagkat ang Biblia mayroong harmonya yan. No? Hanapin ninyo ang relihiyon na nagtuturo ng buong katotohanan, papasok kayo doon at magkakaroon kayo ng kaligtasan. No? Maliban pa dito, hindi lang siya nagbigay ng karunungan para sa ikaliligtas, sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus, ang lahat din na kasulatan sa 16, ang lahat ng mga kasulatan, kinasihan ito ng Diyos. Sa English, hiningahan ito ng Diyos. Mapakinabangan din naman ito sa pagtuturo. Kaya nga habang ako nagtuturo, ginagamit ko ito. Mapakinabangan din ito sa pagsansala at sa pagsaway. Kung gusto mong disiplinain ang iyong anak, sasawayin mo, pwede mo din gagamitin ang Biblia. Sa ikatututo na nasa katuwiran. Kung ituturo sila para paano magiging matuwid, importante po natin gagamitin ang Biblia. Sa 17, upang ang tao ng Diyos magiging sakdal. Tinuro ang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. No? Upang ang tao ng Diyos magiging sakdal. Isa lang ang kadahilanan kung bakit tinawagan ka ng Diyos sa paglilingkod. Gusto ng Diyos na iwanan mo ang kasalanan.
Pero ang magdadala sa atin sa kasakdalan na tayo hindi na magkakasala, tayo po'y magiging perpekto, walang iba po ang salita ng Diyos. No? O kaya nga dito sa 17, upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal, magiging perpekto. Tinuturo ang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. Anong mga mabuti ang ituturo ng Diyos? Lahat ng mga gawang mabuti. Kaya nga, lahat ng mga turo ng Diyos sa Biblia, ito po'y mga turo ng Diyos na mabuti. No? Kaya nga, ang salita ng Diyos, ito po'y lahat mabuting aral. No? Kaya nga, dito po tayo, malapit na po tayo sa ating pagtatapos. Ngayong gabi, tatanungin ko kayo, sino sa palagay ninyo sa kapanahunan natin ngayon? Alam ninyo nagkakaroon ng statistic, pag-aaral, kung alin sa mga libro sa buong sanlibutan ang best-selling book. No, lahat ng mga libro sa printing press, kanila pong sinusuri alin sa mga aklat ang pinakamabilis na mabibinta. No, ng best-selling sa buong sanlibutan. Alam po ninyo, sa kanila pong statistic, kanila pong napatunayan na sa lahat ng mga libro sa buong sanlibutan na nabibinta ng milyon-milyon ang mga imprinta, no? Kahit anong mga taon, ay wala po silang ibang napatunayan na ang Biblia po, ito po'y tinatawag na best-selling book. Taon-taon, iniimprinta ang Biblia taon-taon at maraming nabibinta. Pero at sila po'y natutuwa, ang mga Kristiyano po sila po'y natutuwa na ito po'y naranasan na sa buong Kristiyanong sanlibutan tinatangkilik ang Biblia. Pero po binabago na nila ang kanilang pag-aaral na alin ba sa mga libro na nabibinta o nabibili na binabasa ng mga tao. Pero nagkakaroon po sila ng pag-aaral, kanila pong napatunayan na bagamat itong Biblia, tinatawag na the best-selling book, nabibinta taon-taon, maraming milyon-bilyon ka mga Biblia ang iniimprenta. Pero ng kanila pong pinag-aralan, ano bang ginagawa ng mga tao nung sila po'y bumili ng mga Biblia sa kanilang tahanan? Nasa kanilang pag-aaral, ito palang nangyayari. Lahat ng mga religious, na sila po, ang mga tao pong nagbabasa ng Biblia, ng kanila po itong nababasa, sila po'y nababago. Ang mga tao po nagiging missionary, namimili po sila ng mga Biblia at ibibigay ito sa kanilang mga kaibigan. Kaya nga ito po pala nagiging nabibinta, the best-selling book, sapagkat sila pong mga taong nababago sa Biblia, kanila po itong ibinabahagi sa mga tao. At ang mga taong tumatanggap ng Biblia, ay kanila po itong nilalagay lang sa kanilang mga tahanan. No? Karamihan pala sa mga tao na nakatanggap ng mga Biblia, lalo na yung mga nakatanggap dahil sa bigay, hindi po pala binabasa nila ang kanilang Biblia. No, nagkakaroon ng pag-aaral, ano po bang ginagawa ninyo ng Biblia sa inyong bahay? Karamihan pala sa mga nilalagay lang ang kanilang mga Biblia sa kanilang mga stante, nilalagay lang ng mga Biblia sa kanilang mga altar, sa harapan ng kanilang mga rebulto. Pero karamihan sa kanila mga tumatanggap ng Biblia, hindi pala nila tinatanggap ang Biblia upang pag-aralan at basahin. At ito po yung resulta ng kanilang pag-aaral. At ito po yung dahilan na bagamat maraming mga Biblia na nabibinta, marami pa rin hindi nababago sapagkat kakaunti lang pala ang mga bababago sa pamamagitan ng pagbabasa sa Biblia. No, napapansin ninyo na bagamat ito'y marami ang nabibinta taon-taon, pero nang kanila pong pinag-aralan kung ilang porsyento lang ang nagbabasa, sila po'y nagugulat na sa lahat ng mga libro, ito po ang pinakamaliit na porsyento ng mga tao ang nagbabasa ng Biblia. Ito po'y kakilabot na katotohanan, pero ito po ang totoo. At maaari na isa ka o sa mga lahat na nanonood ngayon, isa ka din sa iyong tahanan na hindi mo din ginagamit ang iyong Biblia. No, maaring ako'y nagkakamali, kung maaring ikaw na nakikinig ngayon, ikaw po'y nagbabasa palagi sa Biblia, maaring hindi ka kasama dito. Pero po marami sa ating mga tao na mayroon pong Biblia sa kanyang bahay, pero po ang Biblia ay nakatago.
At kung ang Biblia natin ay nakatago lang sa ating mga lalagyan, ang atin pong buhay ay hindi po ito mababago. Sapagkat ang Biblia, ito po'y ipinasulat ng Diyos para po mababago ang buhay ng tao. No? Milyon-milyon po na mga tao, maraming mga tao. Ako po'y nangangaral kahit sa kulungan. Pero nakakaranas kami na mayroon pong mga tao na tumanggap kay Jesus Christ na kanilang personal na tagapagligtas. Binigay po namin ang mga Biblia na libre. At habang kami binabalikan namin mga ilang mga taon, at napapansin namin, hindi lang kami ang pumapasok sa kulungan para mangaral. Marami din po kaming nakikitang mga taong nababago hindi po dahil na sila po'y nagdesisyon na magbabago sa kanilang sarili. Sila po'y nagbabago, nagkakaroon po ng milagro ng pagbabago sa kanilang buhay. Hindi dahil sa kanilang sarili, kundi dahil sa salita ng Panginoon. Kaibigan, ngayong gabi maaring ikaw din nagnanais ng pagbabago sa iyong buhay. Pero isa lang ang paraan ng Diyos para ka mababago. Mayroong paraan ng Diyos para ang tao magbabago sa kanyang kalagayang makasalanan patungo sa kabanalan. Walang iba po itong salita ng Diyos na binibigay sa atin. Ito yung talata na ating babasahin. Mababasa natin sa Apokalipsis, Revelation chapter 1, verse 3. Ito pong sabi, mapalad ang bumabasa at ang nakikinig ng mga salita ng hula at tumutupad sa mga bagay na nangasulat doon sapagkat ang panahon ay malapit na. Ngayong gabi tatanungin kita, ilan sa mga taong mapalad ang sinasabi ng talata na ating nababasa ngayon? Ang mapalad na kanyang binabanggit, hindi po yung mga tao na hindi nagbabasa. Kung di ang binabanggit po ng talata, ano yung sinasabi? Mapalad ang bumabasa. Ano bang ibig sabihin ng salitang mapalad? No? Ano bang pagkaunawa mo pagsasabihing mapalad ka? No? Ang salitang mapalad, ito po'y nangangahulugan na swerte ka. No? Kaya nga pag ating babasahin uli ang talata, mapalad ang bumabasa at ang nakikinig. Maraming mga taong nagsasabi, Brother John, hindi po ako marunong magbasa sapagkat sira po ang aking mata, hindi po ako makakabasa sa Biblia. No? Sapagkat ako po'y maring sasabihin mo, kapatid, wala po akong grado, wala pa akong pinag-aralan. Ako po'y hindi marunong magbasa. Paano ako magiging mapalad? Kapatid, magiging mapalad ka. No? Sabi dito, mapalad ang bumabasa kung hindi ka marunong magbasa at ang nakikinig. Pwede kang makikinig. No? Hindi ka man marunong magbabasa. Pero pwede kang makikinig ngayon sa aking sasabihin. Mapalad ka, kapatid. No? Makabapalad ang bumabasa at ang nakikinig sa salita ng hula at tumutupad sa mga bagay na nangasulat doon. Sapagkat ang panahon ay malapit na. Ngayong gabi, ito po ay ating tatapusin. No? Malapit na 2 talata na lang ang ating babasahin, matatapos po tayo. Sino po dito, mayroon sa talata pong ating binabasa, mayroon po ditong 3 importanteng binabanggit. Mapalad ang bumabasa at ang nakikinig. No? Maring hindi ka pwedeng bumabasa pero pwede kang makinig. Ano pang pangatlong dapat nating gagawin? Nabasa mo, maaring nabasa mo ang Biblia, maaring napakinggan mo ang nakasulat sa Biblia. Pero kung hindi mo tutuparin ang bagay na nasusulat dito, wala po iyang kabuluhan, kapatid. Kaya po itong 3, ito po importante. Kung gusto mong magiging mapalad ka, babasahin mo ang iyong Biblia sa iyong tahanan. Kung gusto po kung hindi ka marunong magbasa, pwede po kayong makikinig. Pero ang pinaka-importante dito sa 3, tutuparin mo kung ano ang nakasulat sa loob ng aklat na ito. Sapagkat binabanggit ng talata, sapagkat ang panahon ay malapit na. Ang sanlibutan na ating ginagalawan ito, mayroon po itong taning. Nang pumasok ang kasalanan ng ating sanlibutan, binigyan lang po ito ng 6,000 taon para sa kasalanan. At ito pong good news, ang 6,000 ni Satanas, para gagawin niya, i-explain niya what is the nature of sin, malapit na po itong mag-expire. Ang 6,000 years na allotted time for Satan and sin is almost to come up, almost to finish. At ito yung good news.
na sinasabi ng Biblia, ang lahat ng mga taong bumabasa sa aklat na ito, sila po'y mapalad. Nakikinig kung ano at gumagawa kung ano ang nakasulat dito. Sapagkat ang panahon ay malapit na. At sa gabing ito po yung sasabihin ko, maniniwala't kayo't sa hindi, matatapos ang ating sanlibutan. Maniniwala't kayo sa hindi, ang panahon na ating ginagalawan, ito po'y matatapos. At ang ating buhay, ito po'y walang kasiguruhan. Pero kapag umpisahan nating basahin ang aklat na ito, ang aklat na ito, dito po nakasulat ang katotohanan ng Diyos. At kung ang katotohanan ng Diyos ay ating matutunan, ating gagawin, dito magpasimula ang iyong kaligtasan. No? At dito kasunod, mga kapatid, itong Biblia, ito po'y gaano ito kahalaga? No? Gaano ito kaimportante para sa iyong kaligtasan? Ang Bibliyang ito po'y salita ng Diyos. At ang salita ng Diyos sa loob dito ng Biblia, ito po ang katotohanan ng Diyos. Kaya nga ating pinag-aralan yung 4 na katotohanan, kautusan, at ang Biblia, at kasunod po nating pag-aralan si Jesus Christ at ang banal na Espiritu. Ito po yung mga katotohanan ng Diyos. Ito po sa huli. No? Ito po yung huli kong sasabihin. Ang Bibliyang ito po'y nandito po sa loob na ito. Ang Bibliyang ito, mga kapatid. No? Ang sumulat po sa aklat na ito po'y more or less 40 ka mga tao ang sumulat sa kanyang Biblia. Sila po'y mga propeta na kinausap ng Diyos. Nagkakaroon po mayroon pong 3 revelation ng Diyos. Ito po'y mababasa. Buklatin ko po ang Biblia. No? Kung mayroon kang Biblia sa inyong tahanan, nais ko pong babasahin sa inyo ngayong gabi bago po tayo magtatapos ang nakasulat sa aklat ng Hebreo 1. Pagbabasahin ninyo yung aklat ng Hebreo, ito po'y sulat ni Apostol Pablo. No? Mga versikulo 1 hanggang 3 o 1 hanggang 2. Sabi niya dito, God who at the sundry times and in diverse manners speak in time past unto the fathers, and speak in time past unto the fathers by the prophet, hath in these last days spoken unto us by his Son, whom he hath appointed heirs of all things, by whom also he made the world. Na mapapansin ninyo, ang Diyos daw, sa iba't ibang panahon, sa iba't ibang paraan, nagsasalita sa atin sa pamamagitan ng ating mga magulang at sa pamamagitan ng ating mga propeta. At sa huling kapanahunan na ito, nagsasalita siya sa pamamagitan ng kanyang anak, no, na kanyang itinatalaga na tagapagmana ng sanlibutan. Ito po yung binabanggit ng talata. Ang revelation po ng Panginoon sa salita niya, mayroon pong 3. Una, sa pamamagitan ng kanyang patriarka. Kaya nga mula sa kasalanan nang hindi na pwedeng makausap ng tao ang Diyos, nagsasalita po ang Diyos sa pamamagitan ni Adan, sa mga anak ni Adan at sa mga anak ni Adan. And from Adam, 2,500 years, at mula sa kapanahunan ni Moses, nag-umpisa ang panahon ng mga propeta. Ang panahon ng mga propeta mula sa panahon ni Moses hanggang sa panahon ni Malakias. At siya po ang huling propeta na sumulat sa Biblia. At mula sa panahon ni Jesus Christ, sinulat na po ang kanyang salita sa pamamagitan ng kanyang anak. Pero sino po ang sumulat? Hindi si Jesus Christ mismo. Sinulat po ito ng mga apostoles o mga alagad ng Diyos. Sila po ang mga sekretary ng Panginoon na sila po'y sumulat sa Biblia. At ito po ang buong katotohanan, sinulat po ito ng around 40 persons. Sila po'y 40 ka mga tao ang sumulat dito. At ang mga sumulat po dito, ito yung pangalawa, no? Ay galing po ito sa iba't ibang uri ng mga tao sa lipunan. Ano po ang kanilang estado sa buhay, yung mga sumusulat dito? No? Sila ay iba-ibang estado sa buhay, mahirap man o mayaman, may profesyon o wala. Sila'y katulad
o kapwa sila ginamit ng Diyos. Ang ilan sa kanilang mga Bible authors, ang ilan po sa mga sumusulat, hindi lang po lahat ng sumulat sa Biblia ay ordinaryo. May mga sumusulat po sa Biblia na sila po'y mga hari. Katulad ni David, si David po'y hari, ni Solomon o iba pang mga hari, sila po ang pinagkalooban ng Panginoon na sumulat sa Biblia. Mayroon din pong ibang sumulat sa Biblia na mambabatas. Katulad ni Daniel, si Daniel po ay mambabatas sa kaharian ng Babylonia at sa Medo-Persia. No, kasama po sila sa mambabatas sa kaharian. Mayroon po sa kanilang sumusulat sa Biblia ay abogado. Sino po bang sumulat sa Biblia na abogado? Ang abogado na sumulat sa Biblia, walang iba po si Apostol Pablo. Siya po'y lawyer. Mayroon din pong sumulat sa Biblia na doktor. No? Sino pong doktor na sumusulat sa Biblia? Walang iba po si Lucas. No? Kaya nga si Lucas, 2 aklat ang sinulat niya. Sinulat niya yung Book of Luke at saka yung aklat ng mga gawa. No, mayroon ding membro ng BIR, no, katulad ni Mateo. Siya po'y tax collector. Mayroon ding magsasaka at mangingisda. No? Sa Old Testament mayroon ding mga magsasaka na ginamit ng Panginoon. Mayroon ding mangingisda katulad nila ni Santiago at ni Pedro. No? At mayroon din pong mga sumulat na mababa ang uri sa society, sila lang po ay tagapag-alaga ng mga tupa. Na mapapansin ninyo, lahat ng mga uri ng mga tao sa society, sila po'y ginamit ng Diyos na mga kasangkapan niya na sumulat ng kanyang mga salita. Ngayong gabi ating natutunan at ito po yung kamangha-manghang katotohanan, hindi lang po sinusulat ito ang Biblia sa lahat ng uri ng mga tao, professional man siya o hindi. Ang pagkasulat nila sa Biblia, alam niyo kung gaano katagal nasusulat ang Biblia bago ito natapos? So, ang unang Biblia, ang unang sumulat sa Biblia si Moses. At ang huling sumulat sa Biblia ay si John the Beloved. Sa lugar ng Patmos, sinulat niya yung aklat ng Revelation. At alam niyo kung gaano katagal natapos niya ang pagsulat sa Biblia. At sa palagay ko, walang ibang aklat na matagal bago matapos. Mayroon pong mga religious book na isa lang ang author, katulad ng Quran. No? Sino ba ang author ng aklat ng Quran? Ang aklat ng Quran ay si Muhammad lang. No, mayroon pong aklat ng Mormons. Ito po yung mga tablita na nahukay, pero isa lang po ang author ng Book of Mormons. Maraming mga authors, pero nakita ito ng isang compilation, pero hindi po ganoon katagal. Pero ang Biblia, ito po'y napakatagal bago natapos. Ang Biblia ay, alam niyo kung gaano katagal, ito po'y bago natapos ang Biblia, mayroon po itong 1,600 years. Ganito po yun ang pagkasulat nila sa Biblia. No? Hindi po sabay ang Diyos na pumipili ng maraming propeta sa isang panahon. Ang ginamit ng Panginoon na propeta, isang propeta o 2 propeta, 3 propeta sa isang panahon. So mayroong mga propeta na naglaps yung kanilang time, pero karamihan 1-2 propeta lang sa isang kapanahunan. For example, nang pinili niya si Moses na magiging propeta, doon sa kanya, ang Diyos nakipag-usap kay Moses, lahat niyang kalooban, pinahayag niya kay Moses. Nang sinulat ni Moses ang mga aklat, mayroon po siyang 5 aklat na sinusulat, ang Genesis, Exodus, Levitico, Numbers, Deuteronomy. Ito yung mga aklat. Pagkatapos po nasulat ni Moses, si Moses po'y matanda na, at si Moses po'y namatay. Nang namatay si Moses, ay saka na siya pumili ng kasunod na propeta. Pinili niya si Joshua. Nang si Joshua ay kinausap ng Diyos, sinulat niya ang lahat na sinasabi ng Diyos, kaya may nagkakaroon ng Book of Joshua, at pagkamatay ni Joshua, sinulat na naman ang Judges. Kaya nga hanggang katapos mamatay, hanggang kasunod na naman na propeta, kaya nga natapos ang Biblia ng ganun katagal. Kaya nga ito pong Biblia na 66 books, natapos po ito na may tagal ng 1,600 years. At ito pong Biblia, ang lahat ng sulat, ito po'y kinukompile, ginawa po itong The Holy Bible, na napapalo po dito ang 2 aklat, ang Old
at saka New Testament. At ito pong Biblia na hawak ko, ito pong lahat, ito po'y salita ng Diyos at ang salita pong ito po'y katotohanan. Ang hawak ko ngayong Biblia, ito po'y katotohanan na magiging gabay natin para po ang tao maliligtas. Alam niyo mga kapatid, kung hindi natin paniniwalaan ang nakasulat dito, wala nang iba salita na iyong mababasa, wala nang ibang salita na iyong mapapakinggan na nanggagaling sa Diyos mismo, kundi ang salita pong nakasulat dito, ito po'y katotohanan. Ulitin ko mga kapatid, ang katotohanan ay hindi ang simbahan na inyong pinapasukan, kung hindi ang nakasulat, ang anumang mga salita ng Diyos na nakasulat dito, ito po'y katotohanan. Kaya nga kung mayroong maghanap kayo ng katotohanan, babasahin ninyo ang inyong Biblia sapagkat ang nakasulat dito, ito po'y katotohanan. Sana sa gabing ito inyong natutunan ang pangalawang katotohanan na ating pinag-aralan ngayon. At sa susunod nating pag-aralan natin ang ikatatlong katotohanan na importante, ang katotohanan si Jesus Christ. Bago po tayo magtatapos, tayo po yuyuko sa isang panalangin. At ikaw kaibigan, nais kitang ipanalangin ngayong gabi. Tayo po'y manalangin. Dakila naming Diyos, nagpapasalamat kami Ama sa isang revelasyon na aming naranasan ngayong gabi. Maraming mga tao, Ama, na naghahanap ng katotohanan. Sa kanilang paghahanap, naghahanap po sila ng iba-ibang uring relihiyon, nagbaka sakali na mahanap nila ang katotohanan. Pero ang katotohanan na hinahanap nila, hindi po ito relihiyon, Panginoon. Kung di ang katotohanan, ito pong Biblia na hinahawakan nila, ito po ang katotohanan. Ang kanila pong gagawin, kanila lang pong basahin ang Biblia na hawak nila. Marami pong mga Biblia na maaring natanggap nila dahil binibigay ng kanilang kaibigan. Pero nakakalungkot ang mga Biblia na tinanggap nila, hindi po nila binabasa. At patuloy silang naghahanap ng mga relihiyon. Nagbakasakali ang mga relihiyon ay katotohanan. Panginoon, sana sa gabing ito matatapos ang kanilang paghahanap. Ang seryeng ito, tinuturo na namin ang buong katotohanan. Kung hindi po nila susundin ang inyong kautusan, sila po'y wala sa katotohanan. Kung hindi po nila susundin ang nakasulat sa Biblia, wala po sila sa katotohanan. Kung hindi po nila susundin ang halimbawa ni Jesus Christ at ang salita ni Jesus Christ, wala po sila sa katotohanan. Kung ang banal na Espiritu Santo wala sa kanila, wala po sila sa katotohanan. Sana sa gabing ito, Ama, ang lesson na aming pinag-aralan ngayon, gagawin ninyo itong gabay na ang sino mang nanonood ngayon, matatapos na ang kanilang paghahanap. At sana sa kanilang paghahanap sa tamang relihiyon, susukatin nila ang relihiyon sa inyong katotohanan. Kung ang relihiyon ba ay sumunod sa nakasulat sa Biblia. Kung ang relihiyon sumusunod ba sa kautusan ng Diyos. Kung ang relihiyon sumusunod ba kay Jesus Christ. Sapagkat ang mga relihiyon na hindi pumasa sa sukatan ng katotohanan, sila po'y hindi katotohanan. Sana gabayan ninyo ang mga tao, Panginoon, na kanilang hahanapin ang kaisa-isahang relihiyon na nagtuturo ng absolute truth. At sa gabing ito, sana ang pag-aaral na ito, kanilang gabay na kanilang mahahanap ang matagal na nilang hinahanap. Pagpapalain ninyo ang lahat, Panginoon, at sana sa gabing ito, pag maranasan sana nila, maranasan namin ang inyong pagpapalang laan. Maraming salamat, Ama, sa pagdinig ninyo sa aming dalangin. Ito po'y aming hinihiling sa pangalan ng aming Panginoong Hesus.